Ito po ang ating theme for this month. Pakibasa. Moving into a new season. No? Sino nakahanda na? Sino ready? From one place to another place. Kasi yun po ang plano ng ating Panginoon. So meron po tayong key verse. Yung kaakibat niyang team natin, no? Sabi na Ecclesiastes 3:1, to everything there is a time for every under heaven. Sa lahat ng bagay dito sa mundo na nasa ilalim na itong kamunduhan, lahat yan may panahon. Amen? Tulad ngayon, hindi panahon ng pagkain, panahon ng pakikinig sa salita ng Diyos. Okay? So lahat po may panahon. Amen. Lahat ng bagay dito sa mundo, panapanahon yan. Amen. Katulad ng mga salita na ating naririnig, no? Wala po kayong makikitang nagtanim. Ngayon, na bukas, tutubo agad. May panahon. Amen. So paki-click po yung ating title. Stick to the plan of God. At yan po ay kinuha ko sa maraming may paborito rito. Tama? Yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So ang title natin is Stick to the Plans of God. Pag sinabing stick, huwag kang aalis doon. Manatili ka sa plano ng Diyos. Sabi ng Proverbs, napakaraming plano ng tao. Pero, yung layunin pa rin ng Diyos ang siyang masusunod. Nabasa nyo na yan? Sa Proverbs? No, kaya kahit anong plano po natin, mga kapatid, stick to the plan of God. Amen? Kasi siya po yung nag-create sa atin. Siya yung gumawa sa atin. We are only created ng Creator. So kung sino yung nag-create, siya yung nakakaalam. Tama po ba? Naintindihan nyo? So alam nyo, last week, tama no? Sino rito yung nakapag-pass? Nung Sunday, no? Tinuturo ni Pastor Pin, no, na sinasabi niya, napakahalaga ng prayer and fasting. Actually, sa pagpapas, makikita nyo rin ang plano ng Diyos sa inyo. No, kung nagtatanong kayo, Lord, ano ba talaga ang purpose ko? Pag hindi nyo maunawaan ng Panginoon, minsan kailangan nyong ibaba ang inyong sarili. To ask the Lord kung ano yung plano niya sa inyo. Amen. At sa kapangyarihan ng Panginoon, pag naranasan mo ang presence ni Lord, magpapaunawa siya sa iyo. Mangungusap siya sa puso mo. Kung meron kang sitwasyon o season ng buhay mo ngayon, panahon ng buhay mo ngayon, na hindi mo maunawaan, ask the Lord. Wala pong ibang way para malaman po natin ang kalooban ng Panginoon, kundi tanungin natin siya. Amen? Sino rito may pinagdadaanan? Taas kamay. Siyempre, wala magtataas. No, lahat meron. Hanggat tayo'y humihinga, humihinga ba yung katabi mo? Humihinga yan. May pinagdadaanan tayo, may panahon. No, inorchestrate ni Lord yung iba't ibang panahon ng buhay natin. Dahil meron siyang plano, may purpose si Lord. Minsan, hindi mo gustong dumaan dyan sa situation na yan, pero naririyan ka. Kung iniibig mo ang Panginoon, there is a purpose. Hindi yan aksidente. Pinatatatag ka, minomold ka ng Panginoon, may tinuturo sa'yo, be aware. Maging aware lang tayo kung ano yung naisituro ng Panginoon. Kaya sa fasting, no, nagiging aware ka. Kasi sa sobrang ingay ng mundo natin, mga kapatid, minsan hindi natin marinig ang tinig ni Lord. Amen? Sa sobrang dumi
at kasamaan ng mundo. Minsan napopokus na tayo dyan, naaagaw yung atensyon natin. Minsan yung tinig ni Lord, nakakaligtaan na natin. Kaya yung fasting, napakahalaga niyan. Very powerful, no? Napatotoo ko nga yan, nung bago pa akong Kristiyano, 2010, nung makilala ko ang Panginoon, siguro 2012, kasi tinuturo na yung fasting, no? Nawalan ako ng ID. Kasi nung galing ako sa work, pagbaba ko ng LRT, malakas ang ulan. Ang hirap sumakay. Pagbaba ko sa Tayuman, hirap sumakay. So ang nasakyan ko, tricycle. Pagsakay ko ng tricycle, napaupo ako kasi may laman na sa baba, sa loob, sa likod ng driver. So ngayon, umandar yung tricycle, pauwi papuntang Pretel. Kailangan ko itaas yung paa ko kasi baha yung dinadaanan. So pagtaas ko, nakalimutan ko, yung wallet ko nandito pala. Nakaslacks ako, medyo maluwag. Hindi ko alam, yung pera ko, hawak ko na pambayad. Nalaglag pala yung wallet ko. Pagdating ko sa bahay, nung naguhubad ako ng damit, hinanap ko ngayon yung wallet ko. Patay, wala na yung wallet. At ang malaking problema, kasi ang hilig ko noon, lahat halos ng ID ko, dala ko. Dala ko yung sa PhilHealth ko, sa SSS ko, sa Comelec, yung ID ko sa company, yung lisensya ko sa pagdadrive, motor pa lang yun eh. Pati yung ATM ko sa work. So pag uwi ko, nung hinanap ko, wala talaga, aligaga ako. Hindi na ako nakakain ng hapunan. Siyempre, bakit? Sino rito nasubukan na mawala ng IDs? Pahirap ba? Madali. Ang hirap. So kinaumagahan, pagpasok ko, di ko alam kung ano uunahin ko. Wala ako sa ano. Sasahod pa ako kinabukasan. Hello, ilang affidavit yung kukunin ko. So pagsakay ko ng LRT, papasok sa Makati ako pumapasok eh. Siyempre, alam niyo naman, pag LRT sa morning, no, peak hours, di ka makakaupo. Makipagsiksikan ka pa. Nung nakapasok ako, nakatulala lang akong ganun sa may bintana ng LRT. Niisip ko yung gagawin ko. Biglang nangusap si Lord. 2012 yun, 2010 ako nakakilala kay Lord. So 2 years pa lang akong Christian. Nangusap si Lord, sabi niya, mag-fasting ka. So, sabi ko, Lord, sige po, magpa-fasting ako. Pagpasok ko sa office lang ako the whole day. Nag-lunch time, di ako nag-lunch. Ang ginawa ko, pumunta ako ng, marami kasi sa Hilpuyat eh. Maraming kuhaan ng ano dyan, affidavit. So dalawa lang munang ID kinuhaan ko kasi mahal eh. Yung importante lang, yung sa ATM ko kasi sa sahod ako eh. Tapos balik ako. Pagdating ko sa trabaho, sabi nung manager ko, Olid, di ka ba kakain? Hindi na lang ako sumagot. Kasi di naman niya alam eh. Diba? Sabi ni Lord, when you fast, no, kailangan wag mo na lang pagsabi. No? Kasi He is our rewarder. Di ako nag-lunch. Dumating yung 3 p.m. Coffee break na naman. Bago matapos yung coffee break, nag-ring yung aking telepono. Tapos sinagot ko, syempre, sabi, ito po ba si Sir Benji? Opo, sino po ito? Sir, yung wallet mo, nakita ko po. Alam nyo, nung sinabi niyang wallet, sabi ko, praise the Lord. No? Nakita ko po yung wallet nyo, lumulutang sa baha. Pero sir, wala na po tong pera. Sabi ko, okay lang po, wala naman talagang pera yan. Pero okay lang kung lalagyan nyo. Meron man, hindi siya ganun kalaki, no? Pero alam nyo, pinaisa-isa ko yung yung ID ko, andun lahat. Dito ako nagtaka. Sabi ko, sir, paano nyo po nalaman tong number ko? May nag-iisang ID siyang naaninag pa. Na nandun yung contact number, hindi niya pa nga alam kung tama pa yun. Kasi alam nyo, pag nabasa, di ba nagpe-fade, kumakalat yung ink? Pero yun, tinry niya lang, di niya sure kung tama yung kukontakin niya. But praise God, palakpakan natin ang Panginoon.
Mararanasan mo. Tama yung sinasabi ni Pastor Pin. Mararanasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sa sobrang galak ko, no? Doon pupuntahan ko na yung lalaki, no? Sa kanilang bahay, sa Katamanan, Tayuman. Bumili ko ng isang case na Red Horse. Isang kahon Dunkin Donuts. No? Kasi para pasasalamat doon sa lalaki. Tamang-tama naman, pag-akyat ko ng bahay nila, taas ng bahay nila, tarik eh. Second floor sila eh. Meron siyang 2 anak. No? Nakakain ng isang kahong donuts, 1 dozen. No? Nakakatuwa dahil naranasan mo ang Panginoon. Amen. Kapag ikaw ay nagpakumbaba kay Lord, hello, kayang-kaya niyang iparana sa iyo ang mga kamanghamanghang bagay. Amen. Meron pa akong isang na-experience. Gusto niyo ikwento ko pa? Yung first time naming 7 days fasting nila Pastor Pin. Way back 2020 yata yun, no? Grabe yung kilos ng Panginoon. Bago kami mag-fasting, meron akong isang project na nireject ko na po. Kasi napaka-imposible. Bukod sa walang down payment, yung kukuhaan kong supplier ayaw ng ganong kalaki. Yung transformer na walang down payment. Tapos after ng installation pa, babayaran. At bukod doon, napakahirap pa ng transpo kasi alam nyo naman, pandemic time. Pupunta ka rin, yung padadala mong installer, mag-i-install. Bago magkabit, dahil hospital yun sa Batanes, no, walang halos tatanggap na mag-i-install. Iko-quarantine mo pa ng 1 week. So, gaano katagal siya ron sa sa Batanes. Di ba? Napaka-imposible. No, pero alam nyo, habang nakapasting po ako noon, siguro on the 3rd or 4th day, on the 5th day kasi kami, pinasok kami. No, pinasok kami ng magnanakaw, kinuha ng magnanakaw. Kasi si Sister Dina, nakalimot. Hindi na ilak yung church sa may talents. Kaya pinasok kami ng magnanakaw. But praise God, wala si Pastor Abel. Kasi ang mga senior, konting kaluskus lang yan, gising yan, ang haba nung ice pick nung magnanakaw, sa Rilas na katira. Bili mo kung magising yun, baka tigisa kami. No? So, protection pa rin ni Lord. Ng araw na yon, nung gabi na yun na nag-fast kami, pang 4th day, umuwi si Pastor Abel. No? Kasi lahat kami pinatulog ng Panginoon. No oras na yon, no? Pero alam niyo po, nung 4th day nga po, bago kami manakawan, yung ang nireject ko ng project, nagpa-fast kami, tumawag yung procurement ng hospital ng Batanes at pinipilit kunin ko yung project. Sabi ko, sir, hindi ko na po makukuha yan. Kasi po, unang-una, hindi namin makukomply yung walang down payment. Okay? Pero andun pa rin siya. Binaba ko na, tawag ulit after an hour. Sabi ko, sige na nga sir, tatry ko ulit ha. Try ko pong makipag-usap doon sa magsusupply. So ginawa ko, tinawagan ko. May cellphone pa ako noon, di pa nawawala. Galing ni Lord, bago mawala, pinakausap muna sa akin yung yung supplier. Di, sabi ko, ma'am, ganito, hindi ba talaga possible? Kasi yung client, sabi niya, sir, hindi talaga uubre. Kasi ayaw nga nung boss ko, yung boss niya, na walang down payment. Pero teka lang, sir, ano ba yung specs nung nung transformer mo? Kasi meron silang isang transformer doon na hindi kinuha nag-PO. Na-PO na, pero kinancel. Sabi ko, ma'am, ito po. Noong nakita niya, tugmang-tugma ron dun sa kinancel na ginawa nila. Parehas na parehas yung rating. Pati yung input and output ng voltahe, parehas. Imposible. Sabi niya, sir, teka lang ha. Ipapaalam ko, baka pumayag kasi itong nandito.
Masasayang to. Kinancel na to eh. Kumbaga, tulog na yung pera nila. Alam nyo, sinabi. Pero after 10 minutes, binalikan ako. Sabi niya, sir, okay na tayo. I-go mo na yung project. Pumayag na si sir ng walang down payment. Pumayag na rin siya na i-install after installation. Tsaka makokolect yung bayad. Praise God. Sa Panginoon yon? Yes, kasi kung hindi, napaka-imposible. Kung ano yung nireject, yun yung kailangan ko. Napaka-imposible po nun. Kasi kada lugar, iba-iba po yan ng voltahe. Batanes, kada probinsya, sa Bicol, kung nasa Bicol ka, iba-iba yan ng source. Pero that time, grabe ang pagkilos ng Panginoon. No, pinaliliwanag ko lang. Kung gusto nyong maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon, try nyo po. Pass. No? Hindi naman kailangan makasama namin kayo eh. Kung not possible, sa bahay. Ang importante, nararanasan nyo, napapakinggan nyo ang Panginoon. Amen. Kasi ilang linggo na po nakikita namin pag may nagpapatotoo, parang hindi po natin nararanasan ang plano ng Diyos. Amen. Praise God sa buhay ni Brother Kuya Percival, no? Kita nyo, nag-post siya, nakakatuwa. Pinagpapala ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Amen. At patuloy niyang nararanasan. Bakit? Kasi nakikinig siya eh. Sumasabay siya sa flow. Kung ano yung daloy ng banal na spirito sa atin, ng Panginoon, sunod lang. Sabay lang po. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang papaiwan. Ang ganda ng plano ng Panginoon, ang ganda ng gagawin ni Lord sa mga susunod na panahon. Ito na oh. Pinakikita na, pinararanas na sa atin. We are moving into a new season. Yes, there are times meron kang pinagdaraanan kasama sa season yan. Ang isang binhi kapag itinanim, kailangang mamatay para tumubo. May season ng pagtatanim. May season na kailangan niyang i-culture, i-nurture, diligan, tama? May season na kailangan mo maghintay. Hello? Kaya wag sasama ang loob mo, Lord, bakit nandirito ako? Dahil yan ang season mo. Amen. At wala ni isa sa ating makakatakas dyan. No? Nakaset na yan kay Lord. Inilagay na tayo dyan. Dadaanan mo yan. Sabi ng Bible, katulad ng ginto. Ang ginto para mapatunayang tunay, dinadaan sa apoy. Pero may purpose kasi yun. Hindi natin matatakasan yun para makita yung pananampalataya mo. Kung totoo, nakaangkla sa ating Panginoon. So stick to the plan of God. Kahit may mga pinagdaraanan ka, huwag kang hihiwalay doon. Huwag kang lalayo. Amen? Manatili kang tapat. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat. Palakpakan natin ang Panginoon. So sige po, next. Sabi ng Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga sino umiibig sa Diyos? Na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Ang Diyos gumagawa. Amen. Kung ano man yung situation mo ngayon, kung ano man yung panahon mo ngayon, pangit man yan, hayaan mo si Lord. No? Kasi para sa mga umiibig sa Kanya, hindi yan nagkataon. Napakinggan nyo na rito, madalas tinuturo ng ating mga preacher, no, ng mga leader, no, si Joseph the Dreamer. Dahil iniibig niya ang Panginoon, inaalaw niya lang. Lahat ba nang nangyari sa kanya nung umpisa ng buhay niya, napakaganda? Sino gustong maranasan? Yung sinapit ni Joseph the Dreamer. Di ba hindi naman, ibinenta siya ng kapatid niya, ginawa siyang alipin, nakulong siya, pinagbintangan siyang mangre-rape ng asawa ni Potiphar.
Nakulong siya, pero hinaalaw niya lang kasi alam niya, may purpose si Lord sa kanya. Kung saan man siya dali ng Panginoon, kahit sa loob ng bilangguan, nagiging pagpapala siya. Kapatid, saang sitwasyon ka man ngayon ng buhay mo, anumang panahon yan, huwag kang sumuko. May tinuturo ang Panginoon. Maging aware lang tayo. At ang gusto niya, yung pananampalataya at pagtitiwala natin sa Kanya, ay mas lalong tumatag. Amen? Okay, sabi ng next verse natin, mga kapatid, maggalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga, ano sabi diyan? Magalak kayo. Sino rito may pagsubok? Ang sabi ng Diyos, magalak kayo. Ang hirap, no? Ang hirap maging magalak. Lalo na kung yung pagsubok na meron ka ngayon ay hindi lang isa. Minsan dalawa. Minsan tatlo. Minsan sabay-sabay talaga, 10 Bombay. No? Yung problema mo. Hello? Pero alam nyo, ang sinuturo ng Panginoon dyan, tinuturuan tayong magtiwala sa Kanya. Hindi mo kayang maging masaya pag may problema kapag wala si Lord. Mahirap talaga yan. Pero ang isang Kristiyanong puspos ng presensya ng Panginoon, kahit anong problema ang dumating sa iyo, kapatid, nakangiti ka lang. No? Kung dati, isang problema lang, yung mukha mo hindi na maipinta. Tama? Papasok ka rito. Sabi nga ni Pastor, mukhang, pagkatapos, nakinig lang, paglabas, mukhang pasas pa rin. Parang walang kapangyarihan yung salitang naitanim sa'yo. Amen? Nasasayang yung binhi ng Diyos. Yung salita, naagaw. No? Kailangan yan, ninanamnam mo yung salita. Amen. Kailangan talagang pinakikinggan mo. Kaya sabi nga ng mga pastor, pagka pinangangaral ang salita ng Diyos, nakikinig kayo. Wala mo ng cellphone. Baliwalain nyo yung katabi nyo. Amen? Kasi yung salita nasasayang, naaagaw. Kaya merong nalalaglag saan? Sa tabi ng daan, sa batuhan, sa matinik. No? Pag sa tabi ng daan, tinanggap yung salita, andyan naman, kaso, inagaw ni Satan. Inaalis sa atin. Yun sa mabato, okay, tumubo. Kaya lang dahil mabato, kulang sa lupa, agad namatay. Amen? Yung salita, nawala rin. Yung naitanim naman, saan? Sa matinik na lupa, hello, dumating yung mga problema, suliranin, pagsubok, nawala na. Nawawala sa gawain. Doon nasasayang yung salita. Pero yung natanim sa matabang lupa, hello, inalagaan, ninamnam, pinanghawakan, hello, pinagkatiwalaan. Dahil alam niya yung nagsalita nito ay hindi sinungaling. At gagawin niya yung mga panukala niya. Kung ano man yung sinabi niya dahil siya ay Diyos, at kinakanta pa natin minsan, dahil sinabi niya, mangyayari. Totoo? Tama, mali? Yes. Dahil si Lord, hindi sinungaling. Amen. Kaya anuman yung mga pinagdaraanan mo ngayon, kapatid, meron dito talaga, nahihiya lang magtaas ng kamay, magala ka. Kung iniibig mo talaga ang Panginoon, magala ka dahil kasama mo siya. Ang Diyos ay hindi nangako ng magandang buhay sa atin nung nakilala natin siya. Even us na nagtuturo, hindi siya nangako nun. Pero ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Hindi ka ba magagalak kung yung makapangyarihang Diyos nasa panig mo? Amen? So magalak ka. Kaya sinasabi diyan, mga kapatid, magalak kayo. Sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. Sabi ng verse 3, sapagkat alam ninyong
nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Sabi diyan, alam ninyo. Dapat alam na natin. Amen? Minsan nakakalungkot, yung iba matagal na. Hindi pa rin nila alam. Every time na may dumarating na pagsubok, parang hindi pa rin nila alam na yung dumarating na yan, nagbibigay ng katatagan sa iyo. May purpose yan palagi. Hindi yan darating sa iyo na baliwala lang. Amen. Lagi mong iisipin. Lagi mong tatanungin, Lord, anong purpose mo? Bakit ko nararanasan to? Misa tatanungin mo ang Panginoon, hindi panay ka reklamo. Amen. Hindi ka lalago sa iyong pananampalataya na kung may dumarating na minsan napakaliit lang na problema, nagre-reklamo ka na sa Diyos. Napaka-reklamador natin. Why not i-analyze natin? Lord, ano to? Sumusundot to Pero alam ko, Panginoon, nandiyan ka. Kasama kita at malalagpasan natin itong dalawa, Panginoon. Huwag mong suluhin. Pag alam mong nandun ka sa will ni Lord, sa kalooban ng Panginoon, kaya mo yan. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kaya mo yan. Kaya mo yan. Amen? Sabi ng verse 4, kaya may pagtitiis talaga, di ba? May pagtitiis, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. May pagtitiis po talaga. Kahit yung mga alagad, nagtiis yan Actually, mas mahirap yung sinapit nila kung sa panahon nila at panahon natin. Kasi sila, hinahanap sila Yung buhay nila, buwis buhay. Amen. Pero tayo, napakalaya natin. Ang buhay natin para ipagsabi ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Yes, nasa work ka. Yes, nagnenegosyo ka. Yes, nag-aaral ka. Yes, ikaw ay nasa tahanan, nag-aalaga ng pamilya mo. Pero ang purpose mo to honor God. Amen? Para makita ng mga taong nilalagay ng Diyos sa iyo, hindi aksidente yung mga taong nilalapit sa iyo ni Lord. Kaya yan nilalapit sa iyo para maipakilala mo ang Panginoon. Even kahit may problema ka at may problema sila, minsan sila, natutugunan mo yung problema, napapayuhan mo, pero hindi nila alam, ikaw mismo, may problema. Pero bakit mo nagagawa yon? Dahil sa lakas mo? Hindi, dahil meron kang Diyos. Meron kang Diyos na tumutulong sa iyo at nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya wala kang anumang pagkukulang. Pinatatatag ni Lord ang pananampalataya mo, kapatid. Pinalalago niya yan, amen, magiging pagpapala ka. Para sa iba, amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Next. Maiksi lang to. 30 minutes na lang. Sabi rito, ganito ang kanyang sagot. Sabi ng 2 Corinthians 12, verse 9 and 10, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay hello. At ang sabi rito, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Naunawaan niyo itong context na to? Ng ating binasa? May purpose kung bakit ka mahina. Kung bakit nararanasan natin ang kahinaan. Isipin mo na lang, kapatid, kung lagi kang malakas, mararanasan mo si Lord? Mararanasan mo? Lahat tayo rito may kahinaan. Wala ni isa sa atin dito makakapagsabi na wala siyang kahinaan. Pero sabi diyan, nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa tuwing tayo ay ang hina Mukhang mahina nga kayo. Ulitin ko. Nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa tuwing tayo ay mahina. Kaya kung may kahinaan ka, magdiwang ka. Bakit? Sabi diyan, buong galak kong ipinagmamalaki. No? Sabi diyan, ang aking mga
kahinaan. Yes, meron tayong kahinaan. Meron tayong mga nagagawang pagkukulang. Meron tayong maling kaisipan. Meron tayong mga maling desisyon. Meron tayong maling mga nasasabi, pag-iisip sa kapwa natin. Alam ng Diyos yung kahinaan natin yan. Pero lapit sa Panginoon. Dahil sa tuwing tayo'y nangihina, siya ang ating magiging kalakasan. At mararanasan mo, kapatid, ang kanyang kapangyarihan. Minomold tayo, mga minamahal kong kapatid. Lahat tayo, kasama kami mga leaders. Lahat tayo tinuturuan ng Panginoon. At yung mga nararanasan nyo kasama sa season yan. Amen? Para pagdating mo ron sa bagong season, bagong yugto, nakahanda ka. Tandaan mo, sayang ang bagong alak pag inilagay sa lumang sisidlan. Kaya bago ka pa isalin, babaguhin ni Lord ang sistema mo. Kung gusto mo magkaroon ng pagbabago, sumabay ka sa pagbabago. Hindi mo mararanasan yung bagong gagawin ng Panginoon kung ang gagawin mo, luma pa rin. Walang nagbago sa pananampalataya mo. Paupo-upo ka pa rin dyan. Hindi ka tumayo at para magamit ng Panginoon. Amen? Kahit ilang bagong taon ang sapitin natin, kapatid. Walang pagbabago kung paulit-ulit lang yung gagawin mo. Naintindihan nyo? Kung gusto mong maranasan yung bago, labas ka sa comfort zone mo. Amen? Katulad ni Pedro, humakbang siya di ba? Gusto niyang maranasan lumakad sa tubig, lalakad siya. Pero labas, humakbang ka. Amen? Gusto niyong maranasan ng kapangyarihan ng Diyos? Sabi nga ni Pastor 5 years na kayo, hindi pa kayo nakakapag-fasting. Try niyo po, subukan. Para maranasan nyo. Amen? Pag sinubukan nyo, kayo mismo magpapatotoo. Grabe, narinig ko ang tinig ng Panginoon. Grabe, naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ang ipagmalaki natin, no, ay ang Diyos na gagawa. Huwag mong ipagmalaki yung kahinaan mo. Ipagmalaki mo, si Lord gagawa sa'yo. Ililigtas ka niya ron sa sitwasyon na yon. Amen? Huwag kang manatili. Pero huwag kang lalayo sa kalooban ng Panginoon. No, minsan pag dumaan tayo sa pagsubok, iiwan mo na yung ministry mo. Iiwan mo na yung gawaing pinasimulan sa'yo ng Panginoon. Manatili ka. Kaya nga ang title natin is stick. Pag sinabi stick, tuhugin mo. Tusukin mo. De, huwag kang lalayo ron. Manatili ka sa plano at salita ng Diyos. Magtiwala ka. Amen. Magalak ka every time dumaranas ka niyan kasi kasama sa plano ni Lord. Basta't mahal mo ang Panginoon, kasama yan. Kasama yan, kapatid. At yan ang magpapatatag sa atin, magpapaging ganap ng ating pananampalataya sa Kanya. Next, verse 10. Sabi diyan, alang-alang kay Kristo. Alang-alang kay nino? Kay Kristo. Ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig, kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Amen? Sila Pablo nagsalita niyan. No, sila mismo naranasan nila na sila'y nanghina, inuusig sila, kinukutya, pinahihirapan, pero hindi sila nanghina. At ang sabi diyan, ako'y may, ano raw? Kasiyahan. Mahirap po yan, mga kapatid. Hindi madali ang kasiyahan na yan sa gitna ng pag-uusig kung wala si Kristo sa iyo. Kung wala. Amen? Pero kung tunay na nasa iyo ang Panginoon, kahit sino pa umuusig sa iyo, kapatid, may kagalakan ka. Amen? Hindi ka papatalo sa mga ginagawa ng kaaway sa buhay mo at marunong kang umibig. Patuloy kang iibig at magpapatawad. Amen? Minsan yan ang kahinaan natin
ang umibig. Ang kaya lang nating ibigin ay yung mga kaibig-ibig. Minsan yan din ang kahinaan natin, ang hirap nating magpatawad. Amen. Kahinaan natin yan, pero sabi ng Panginoon, siya ang iyong kalakasan. Hirap ka magpatawad, magpatawad ka. Sa oras na ayaw kang pagpatawad, yung sarili mo ayaw magpatawad, pinaka-the best, magpatawad ka pa rin. Sunod sa kalooban ng Panginoon, yun ang plan eh. Kasi kung plano mo masusunod, di ka magpapatawad, di ka iibig pag hindi ka ibig-ibig. Pero kung ang plano ng Diyos ang susundin mo, submit ka. Surrender ka. Not by your own will. No, hindi ka napipilitan. Pag binigay mo yung kapatawaran, totally pinatawad mo talaga. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay. Next. Sabi niya ng Psalms 37 verse 23 and 24, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Sabi ng verse 24, no? Matisod man siya ay hindi siya mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. So, ibig sabihin ng verse na binasa natin, and 23 and 24, sa anumang panahon ng buhay mo, sa panahon na ang Diyos ay nalulugod sa iyo, sa iyong mga ginagawa, andyan ang Diyos. Tama? Pero sa panahon na ikaw ay nadarapa, natisod, hindi ka pa rin mabubuwal. Amen? May kahinaan eh. Minsan madarapa ka. Minsan nawawala ka sa sarili mo. Amen? Pero sabi diyan, hinahawakan tayo ng Panginoon. Ayaw niya. Yes, madadapa ka. Alam naman ng Panginoon yan eh. Sa ating journey bilang kanyang mga anak, may mga times tayo'y malakas, mainit, nag-aapoy. Amen. Pero darating ang oras, minsan, napanghihinaan ka ng loob dahil meron kang maling desisyon, meron kang maling nagawa. Amen. Hindi ka kinokondem ng Panginoon. Amen. Sabi diyan, matisod man siya, hindi siya mabubuwal. Bakit? Hinahawakan ka, kapatid. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo, katulad ng magulang mo, nung ikaw ay nagsisimulang lumakad. Yes, nung una kaya, pero pagtagal-tagal may kahinaan, nangihina ang tuhod, nadadapa, natitisod, nabubuwal. Pero nandyan ang magulang mo. Ano gagawin? Itatayo ka. Tutulungan ka hanggang dumating ang takdang panahon na ikaw ay makatayo sa sarili mong paraan at paa. Palakpakan natin si Lord. Walang magulang na pag nakita yung kanyang anak na nasubsob sa putikan, isusubsob lalo. Meron bang ganon? No, itatayo ka nun at huhugasan ka, lilinisin ka, at paglalakarin ka ulit. At sasabihin sa'yo, nak, huwag ka nang dumaan dyan, marumi dyan, dito ka malinis. Amen? Tinuturuan ka ng ama, ng iyong magulang, lumakad sa kanyang katwiran at kabanalan. Pero alam niya, magkakamali ka. Amen? Pero dapat matuto kang tumanggap ng pagkakamali. Hello. Wala sa atin dito ang perpekto. Lahat tayo binabago ng Diyos. Araw-araw, araw-araw. Kahit kami pong nagtuturo, binabago pa rin ng Diyos. May mga pagkukulang, may mga pagkakamali, pero sabi ng binasa natin kanina, magalak tayo dyan sa ating mga kahinaan. Dahil sa oras na tayo'y mahina, si Lord ang ating nagiging kalakasan. Palakpakan natin si Lord. Tapos na tayo. Next. Sabi ng Micah, chapter 7, verse 7 and 8, ngunit para sa akin, kay Yahweh ako mananalig. Hihintayin kong may pagtitiwala. Sino nagtitiwala sa Panginoon?
ang Diyos na magliligtas sa akin at ako'y kanyang diringgin. Diringgin ka ni Lord, kapatid. Huwag kang sumuko, huwag kang bibitaw. Stick to the word. Doon sa salita niya. Manatili ka sa plano. Verse 8. Ang sabi rito, mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin. Kung ako may nadapa, muli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni kapatid. Ang pangako ng Diyos, yes, madadapa, magkakamali, pero muli kang babangon. At excited kami ron, mga kapatid. Kasama tayo ron eh. Magkakasama tayo sa ating pagbangon. Si Lord ang ating ilaw at liwanag. Siya ang ating tanglaw sa kaliwanagan at sa kadiliman. Siya ang magsisilbing liwanag natin. Aalisin niya tayo sa kadiliman. Amen. Yes. Kung meron ka mang pinagdaanan nitong mga nagdaang panahon, linggo, buwan, kapatid, aalisin ka na ni Lord dyan. Amen. At dadaling ka sa bagong season, bagong panahon ng iyong buhay, kung saan gagamitin ka niya mightily. Sino nakahanda? Taas ang kamay. Sino nakahanda? Sabi mo, kapatid, nakahanda na ako. Yes. Alisin nyo na, kalimutan nyo na yung nakaraan. Sabi ni Pablo, kalimutan nyo na yung nakaraan, pumokus kayo. Eto, may mga bagong bagay akong gagawin. Doon tayo mag-focus. Sama-sama tayong humakbang. We are part of the church. Dapat lahat tayo, iisa ang goal. Kung ano yung pinagagawa ng head ni Kristo, yung katawan, yun ang ikinikilos. Amen. Huwag nating aksayahin ang oras, i-delay yung mga pinagagawa ni Lord sa atin as a church. Minsan kaya na-delay dahil din sa atin. Amen. Yung kamay, ayaw umabot. Hello, yung paa, ayaw humakbang. Yung mata, nakapikit. Amen. So hindi tayo makakausad kung hindi tayo nakikipag-cooperate doon sa pinagagawa ng ating Panginoon. Kaya nade-delay minsan, di ba? Yung mga magagandang bagay na gagawin ni Lord, pinakita na yan sa atin. No? Pinatanaw na ng Panginoon yan. Minsan, tumatagal. Kasalanan din natin. No? Dahil sa ating katigasan ng ating mga ulo. Sabi diyan, siya yung ating magiging tanglaw. No? Yes, magkakamali ka man, kapatid. Meron ka mang maling nagawa, naisip, nasabi. No? Kung kanino man yan. God is good. Kaya niya tayong ibalik doon sa plano niya. Yung plano naman niya, hindi yan mababali. Magpapatuloy yan. Yun lang nagtatagal. Sige po, next. Ang sabi ni Yahweh, Isaiah 55 verse 8 and to 11, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Verse 9, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot na inyong kaisipan. Grabe ang Panginoon. Naintindihan nyo ba yung binabasa natin? Minsan pinipilit natin si Lord na gawin yung mga bagay na gusto natin na hindi niya kalooban para sa atin. Naakala nyo, pag hindi niya nangyari, wala nang mangyayari sa buhay mo. No, mas higit ang kaisipan ni Lord sa atin. Amen. Yes, magaganda ang plano natin. Lagi ko sinasabi yan, sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Pero plano mo yan. Why not isurrender mo yung plano mo at hayaan mong yung plano ng Diyos sa'yo ang masunod? May mas magandang mangyayari sa'yo. Palakpakan natin si Lord. Minsan, pilit nating ipinaglalaban yung gusto natin. Lord, ito dapat No.
Mas alam ng Diyos kung ano yung nararapat sa'yo. Amen? Yes, maganda yung plano mo, pero hindi mo ba naisip na baka yan ang maging dahilan ng paglayo mo sa Diyos o ng pamilya mo? Yun ang mas masakit. Nagplano ka na magandang buhay, magandang bahay, meron kang binigyan ka, binigay sa'yo, kaso nawala ka na. Naisip mo ba yon? Hello? Kaya ang sinabi diyan, yung kanyang kaisipan ay hindi natin kaisipan at hindi maaabot ng ating kaisipan. Amen? Mas alam niya yung the best na para sa iyo, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, alam ng Diyos yung the best para sa iyo. Yan ang totoo. Minsan, no? Minsan pinipilit natin yung mga bata, eto kunin mo. Etong kuhain mong course pagdating ng panahon. No. Hayaan mong si Lord mangusap sa kanya. Dalhin mo lang siya palagi. Hayaan mo siyang makapakinig ng salita para yung perpektong plano ng Diyos mismo sa kanya ibigay ng Panginoon. Hindi tayo. Hayaan natin ng Diyos. Siya ang nagplano sa bawat isa. Amen. Wala tayong idaragdag kundi sumunod doon sa plano niya. Kasi kung yung plano niya ang susundin, sigurado ako kapatid, magiging pagpapala ka. Pinagpala ka at magiging pagpapala ka ng Panginoon. Sige po, next. Sabi ng verse 10, ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi nagbabalik, kundi dinidilig nito sa ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga. No? Dahil sa ulan, sa yelo, dinidilig ang lupa, yun ang nagiging dahilan, tumutubo yung mga halaman at lumalago. Sabi diyan, namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Verse 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas. Pakinggan nyo ha. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin ito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking mga ninanais. Kapatid, naintindihan nyo po? Naintindihan niyo yung binasa natin? Kung paano daw yung yelo, napapakinabangan pagbagsak sa lupa, ganun din ang salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig, hindi ito babalik sa kanya, na hindi magaganap sa iyo, kapatid, na hindi mangyayari yung kanya mga panukala, yung mga ninanais niya sa iyo. Kapatid, totoo ang salita ng Diyos. Kung ano yung mga pangako niya, panghawakan mo, yan ang plano ng Diyos sa iyo. Minsan, hindi pa nangyayari, maghintay ka. Meron season ng paghihintay eh. No, sabi ko nga sa inyo, pag nagtanim ka ba ngayon, bukas aani ka na? No, kailangan mong maghintay. Hello, eto tayo ngayon. Kung nasa season ka ng paghihintay, then wait. Trust the Lord. Magalak ka, darating yung mga pagsubok, darating yung mga alalahanin. Pero sabi ng Panginoon, magalak ka. Amen? Kasi kasama mo siya. Doon sa plano na niya yun, kung gusto ka niyang dalhin doon, bago ka pa pumunta ron, nandun na si Lord. Hinihintay ka. Kaya magpatuloy ka. Kasi hinihintay ka na ni Lord doon eh. Bago ka pa dumating doon, nandun na siya. Alam niya may pagdadaanan ka, pero nakatingin siya sa'yo. Focus ka sa akin na aabot ka rito. Tingin. Huwag bumaling kung saan. Stick to the plan of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Next. Sabi diyan, Isaiah 43:18-19, pero huwag ninyong iisipin ang nakaraan. Sabi diyan, actually word to ni Ate Weng nung last last fasting natin, verse 19. Dahil bagong bagay na ang, nawala yung Jeremiah, meron dyan
Natalunan ba? Dadaanan pa lang? Yan. So sabi diyan, yan muna bago yun, no? O kasi, teka lang sinire-review ko yung kanina. Okay. O, ito muna tayo bago yan, no? Sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord." Diyan po, kinuha yung ating title kanina, no? Declares the Lord, plans to? Hina, parang walang kalakasan. Plans to? And not to? Plans to give you hope and a future. Very familiar verse. Napaka-paborito ng marami. Sino paborito yan? Ang plano ng Diyos sa atin napakaganda. Yes, minsan umahad lang ang kaaway. May plano ang Diyos, may plano rin ang kaaway. Sino nakabasa ng John 10:10? No, ano plano ng kaaway? To steal, to kill, and to destroy. No? Kaya minsan, kahit napakaganda ng plano ng Diyos sa atin, kung magpapadaya tayo sa kaaway, sinasabi ni Pastor Ping kanina, minsan hindi nangyayari. Nade-delay. Huwag tayong pumoko sa mga ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Ang plano talaga niyan, hadlangan yung mga plano ng Diyos sa atin. Pero ang plano ng Diyos mananatili. Sabi diyan, I know the plans. Nasa akin, ako ang creator nyo eh. Amen? At ang maganda dyan, yung nag-declare, hindi tao. Merong authority na magsalita, plans to prosper you and not to harm you. Hindi yan para saktan ka. Yes, may dumarating na kasakitan, pero tutulong yan para patatagin ka, kapatid. Kung iniibig mo ang Panginoon, alam mo yung maganda dyan, yung nagsalita. Pag sinabing declare, hindi yan mababali. Noong nasa Bicol ako, di ba bumagyo ron? Naranasan nyo rin dito, tama? Pero ang lakas nung bagyo ron. Nung nagkabagyo ron, kinabukasan, nag-declare yung mayor ba doon? Governor tawag doon. Governor? Yung governor nag-declare na bukas, walang pasok. Wala nga bang pasok bukas? Bakit wala? Nag-declare Sino? Yung governor. Kahit napakaganda na ng sikat ng araw, hindi na nabali na pwedeng, pumasok na kayo. Kasi na-declare na ng may authority na walang pasok bukas. Kahit kinabukasan, ganda naman ng mga araw na, that may pasok na. Pero dito, kapatid, may nag-declare na may nagplano sa'yo. At ang plano na nag-declare, plans to prosper you. Tignan mo nga yung katabi mo. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ano deklarasyon ni Lord sa'yo? Ano deklarasyon ni Lord sa'yo? To prosper you. Yan ang declare ni Lord. Biriin mo si Lord ang may-hari ng lahat. Siya ang may gawa ng lupa, ng langit, ng lahat ng bagay na nakikita mo. Ang deklarasyon niya, to prosper you. Not to harm you. Kaya kung meron kang nararanasang hindi mabuti sa iyong buhay, huwag mong panghawakan yan. Ang panghawakan mo, yung dineklara niyang plans to prosper you. Not to harm you. To give you hope and a good future. That's the declaration of God. At hindi na mababali yan. Kahit maniwala ka, kapatid, o hindi ka maniwala, dineklara na ni Lord yan. Wala ka nang magagawa. Ang tanging magagawa mo, sumunod at magtiwala. That's the word, magtiwala sa plano niya. Tama na ang mga plano mo. Kapatid, eto sabihin mo sa sarili mo, wag sa katabi mo. Tama na ang mga plano ko. Tama na.
Nahihirapan ka na eh. Nag-declare na si Lord. At ang kailangan mo lang, sundin yung plano niya. Makikita mo, mga anak mo, pamilya mo, ikaw, pati yung mga henerasyon mo, dadaloy. Yung declaration ni Lord, hindi lang sa henerasyon natin. From generation to generation to generation. From glory to glory to glory. Marireveal sa iyo yung glory ni Lord. Lord, baka mapasabi ka pa, bakit ngayon ko lang sinunod? Patawarin mo ako, Lord. Amen? Dapat maaga mong naranasan eh. Yung plano ni Lord, dapat noon mo pa, unti-unti na fulfill. Bakit kailangan pang umabot 10 years? Masaktan ka pa ng napakaraming kahirapan. 15 years. Dapat nung nag-start ka, nakilala mo ang Panginoon. Nung nakilala mo from the very first day, si Lord, you have the access para makuha yung plano sa Panginoon. How? Pray. Alam niyo yung kasunod ng Jeremiah 29:11, wala dyan? And you will call on me and come and pray and I will listen to you. Yun yung kasunod nun. You will call on me and come and pray and I will listen to you. If you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. Pray to the Lord. Kasi yung plano niya, andyan na yan eh. Amen? Hindi na natin mababago yon, nakasulat na. Ang kailangan lang natin gawin, mga minamahal ko, para tayo makamove into a new season, sumunod sa pinagagawa ng Panginoon. That's why He gave the Holy Spirit. Doon siya mangungusap eh. Amen? Yun yung pakikinggan mo sa buhay na to. He will teach you yung mga bagay na narinig niya sa Ama, sasabihin niya sa iyo. Walang dagdag, walang bawas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayo. Hallelujah. Pwede ba nating awitin, Pastor, yung pinaawit mo? Gaano man kalayo. Hallelujah. Bago po tayo manalangin, sino po may natutunan sa gabing ito? Kapatid, it's time. Panahon na. Sumunod sa kalooban ng ating Diyos. May plano ang Diyos, may plano ang kaaway. Tama? Pero manatili ka. Stick to the plan of God. Huwag mong intindihin yung mga ginagawa ng kaaway, yung mga panggugulo niya. No? Guguluhin ka lang yan. Yan ang trabaho ng kaaway. Wasakin, manira, kumitil ng pananampalataya. Pero as long na alam mo ang will ni Lord, kahit ano pang pagdaanan mo, kapatid, kasama mo si Lord. Yes, there are weaknesses. May mga kahinaan, may mga pagkakamaling nagagawa, pero patuloy kang lumapit sa Panginoon. At ang Diyos ay tapat. Lagi kanyang itatayo, ibabangon. Siya, sabi ng binasa natin kanina, siya yung ating magiging tanglaw.